Welcome po ulit sa ating Pinas Point of View channel. Batiin po muna natin ang mga ating magigiting at magagandang freedom-loving friends. Dito po ating uopinyonan ulit ang mga lies, mga hypocrisy, alam niyo yun, mga corruption ng mga taksil at mapanupil ng mga tao sa ating lipunan. Ang akin pong gustong ipapansin sa inyo ngayon, bakit ba madami pa ring nakikinig dito kay Duterte? Meron kasi siyang, alam niyo yun, parang nakaka-engganyo na karakter no, na aura, parang ganon. Ano ba yung parang secret doon? Bakit marami pa ring tao ang nakikinig dito? Actually, yun ay ginagamit din ni Duterte. Paraan din niya yun eh. Di ba? Ating panoorin at bibigyan natin ng mga, alam niyo yun, mga resibo yung mga sinasabi niya. Okay, ating panoorin. Meron isang presidente At na talagang bangag. palakpakan ng mga tao. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Pero mga kaibigan, kung kayo ay taga rito sa, alam niyo yun, Luzon, di ba? Sa Bisaya kasi iba ang meaning ng bangag eh. Di ba parang siya, yung butas. Di ba? Parang ganun ang meaning ng bangag eh. Yung dekada 80 kasi, alam niyo yun, ang meaning ng bangag is yung parang antok na antok ka. Di ba? Antok na antok ka. Parang yung groggy. Di ba? Groggy ka dahil sa antok, di ba? Sa kalasingan. So, ganyan yung ibig sabihin ng bangag. Yeah. Parang latang-lata ka na nahihilo, yun, sama-samang kombinasyon noon. Yan yung meaning ng bangag. Kaya ako familiar dyan eh. Kasi malimit kong gamitin yan nung bata ako. Di ba? Yung salitang bangag. Kasi sa 80s yan eh. 80s yan talagang nagkaroon ng, alam nyo yun, ng parang paggamit. Sikat siya nung 80s. Hindi yan 70s, hindi pa masyado eh. 80s talaga yan. Yung word na bangag na yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either Hindi na nakatindig gumagalaw. lang yan sa kwarto niya o natutulog. May Ganito na binabasa si lang. Digong eh. May Marami tayong binabasa. problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Mhm. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. So ikaw yung maraming Ang wrong. ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. Oo. Inamin mo na. But it's not me. Oh. It's the Filipino people.
ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi Alam mo, Digong, nung pagkaupo ni BBM, isang buwan, yung word na bangag na yan, ikaw ang gumamit sa kanya. Di ba? Isang buwan after nung maupo siya, ikaw na ang nag-label sa kanya ng bangag. ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado Makatulong sa other. para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. Ekonomiya. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Mhm. Talagang tumataas eh. Kahit naman nung panahon mo, mamaya papaliwanag natin yan. Mataas din ang bilihin ng panahon niya. I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. Mhm. So, nakikita ko si Philip Salvador, Yeah. ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga Yo. babae at paano niya nakalikan. Kilig na kilig ang mga... Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, Mhm. yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa... Tingnan ha. Wala siyang naalala na nagkaroon ng kawang gawa. Sipi. Kundi yung mga sex scenes. Yakap at mahal. Lintek lunggo na ya. Sin order ng lunggo. Teka, padag-on mo na si para may hindi naman sa pang ano. It's not because I'd like to gusto ko rin talagang na may representation ang Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo ng para sabi ko nung punta ko sabi ko nagsalo lang ng bola namatay. Yeah. So, yes, Mayor. Puta, ang bola putaw? Bakal? Bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Baka talagang sinadya na milakasan ng husto. Baka may pustahan sa ganung laro na yon. Galing kay bato yung bola eh. Kaya pag si bato... Nag-joke dito si Digong na may larong basketball. May pinasahan ng bola si Bato de la Rosa, namatay. Ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola.
Hayaan mo, tumakilid ka lang, Palawan. Ayan. Kasi doon namatay, hindi ako nagpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga na DDS, Mhm. huwag ka lang mano ha. Siya. Siya yan. Si Dago. Hindi ako. Mayor ako. Utusan mo pagpatay dyan, buong. Patayan pa rin ang Chief topic. of Police. Pinakamatagal. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember, bago rin akong mayor noon, Mhm. kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Hindi sabihin bata-bata. Mga kaibigan, ano lang nagsasample lang tayo ng pananalita ni Digong. Idagdag ko sa kwento. Naka-record yan Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin man, pagdating ng promotion, conference, Mhm. kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, rape, marami. Rape, 4. Panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan So ngayon, maasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila, talagang tapos ka. Lahat. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka kayo. Pero yung extra judicial killing, Yung sinasabi ni Digong doon na kapag mahina yung report ng police o performance, ang nagiging resulta, pinauubos yung mga tao. Pinapapatay. Ubos daw lahat. wala man tayong extra. Killing lang. Ayan. Ayun, sino nag-invento niyang putang ina? Bakit maging extra yan? Kumpleto na kayo? Okay. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, hindi natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang. Kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. So it is intended. Ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. No, marami niyan sa Mindanao. Diyan sa lugar mo. Hindi mo yan binigyan na solusyon sa 6 na taon. Yung tuwing eleksyon. Kalat ang mga nakabaril dyan. O ikaw may problema dyan. Nagyayabang ka ngayon na parang alam mo,
yung mga bagay na yan, hindi mo inatupag yan nung presidente ka. Kalat ang baril dyan sa lugar mo kapag may eleksyon. Wag ninyong ano yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos Dami dyan sa Mindanao eh. Hindi mo yan inayos ng presidente ka. walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right. Hindi ka and naman what is tumindig really eh. just. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ibal. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun ng, sabi ko, putang ina, gago. Pare yan. Kung ano yan. Damay pa ako. Imbestiga ka ng ano. Imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. But yung one day, nalaalaban ninyo yun, inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat. Lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala sila mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare. Alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization eh. Kaya ako noong sabi nila na yan si Duterte, komunista yan. Ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya na kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi yan si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyo maniwala, huwag. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na rin. Mahina ka na. Alam mo yung eroplano, hindi ba niyo ako, piloto ako when I was young. Piloto daw siya. Naglilipad ako ng eroplano. Pero ngayong matanda na ako, paski yung may pressure, hindi man ninyo halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Oo, ganun. Hindi ko na kaya. Magkita tayo bukas. Kasi mag-aral ako para ganun na lang. Nehen Piao Liang. Chinese. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Grabe makatawa yung nasa front seat. Para po kinig ng istorya dito. Ayan mga kaibigan, atin pong napanood kung paano magsalita si Digong. Kung paano siya mag-deliver ng message. So,
kung atin pong papansinin mga kaibigan, ano, yun po kasing pagsasalita ni Digong, eh, parang yan yung nakakahikayat sa tao. Kung bakit parang sila alam mo yun, connected sa kanya. Kasi yung kasing language, ano yan isa rin yan na, ano pa na ng tawag, the manipulative tool. Diba? Manipulation tool ang language. Diba? Yung difficulty ni Digong na magsalita ng Tagalog, para bang ipinapakita na siya ay authentic, na siya ay simpleng tao, honest na tao. Ganyan yung ganyan yung dating sa ating mga Tagalog. 'Di ba? Siya ay parang yan nga, honest, simple, talagang nagsasabi ng bukal sa puso, 'di ba? Kaya lang hindi yan sabihin natin na para sa akin lang, opinion ko lang. Hindi yan na totoo. Ano yan, parang nagagamit na rin ni Duterte yan na kanyang political tactic. Yung kanyang Visayan way of speaking, makes people overlook his contradictions, yung mga lies at yung mga failures, di ba? Yung pagsasalita niya ng Bisaya, tinatakluban niyan yung parang, alam mo na, yung mga paiba-iba niyang sinasabi, mga hindi totoong mga sinasabi, yung kanyang mga pagkakamali, di ba? Marami kasing sa ating mga Pilipino na alam mo yun, nagiging parang submissive kapag ang isang tao alam mo yun, merong Visayan language. Sample lang ko kayo na may mga magagaling talaga dyan na dito sa Luzon nag-successful sila. Halimbawa, si Mike Velarde. Oh, pag nanangalog si Mike Velarde, napakatigas nung ay. Diba? Si Jesus Miracle Crusade, si Almeida. Oh, hindi makapagsalita din ng tuwid na Tagalog yun. Sino pa ba? Si Kibuloy. Oh, di ba? Madaming pastor talaga ang hook na hook. Pagdating sa yung sa mga tao, hook na hook ang mga tao. Di ba? Parang niro-romanticize ng mga Tagalog yung kanyang bakwit, yung pagiging outsider niya. Yung image niya na bakwit, nagiging excuse sa kanyang mga pagkakamali. 'Di ba? Mali yan na alam niyo 'yun, dahil natutuwa tayong magsalita sa kanya, nakakalimutan natin yung mga ng mga ginawa niyang mali. Yan po ang ipapapansin ko sa inyo, na naguguyo tayo dahil do sa kanyang wika, dahil do sa kanyang pagsasalita. 'Di ba? Maraming nauuto niya. Yung magandang term doon, niro-romanticize natin Parang tuwan-tuwa tayong makinig na, alam mo yun, tatay image siya. Meron siyang, anong tawag doon, mga control doon sa mga bagay-bagay. Kaya lang, napakalaki po ng failures niya in governance. Yung kanyang war on drugs. Pinapromise na isolve ang drugs in 6 months. Pero ano nangyari? Led to extrajudicial killings. Libo-libong mga namatay. At wala talagang decrease na nangyayari sa drug problems. Yan po. Ano pang kanyang mga failures? Yung COVID-19, yung sinabi ni BBM. Mismanagement, di ba? Imbis na magbigay ng magandang response, nagkaroon ng militarization, yung lockdown. Hindi niya in-improve yung healthcare, yung billion na pondo. Nawala yun. Grabe, na misuse yung million na pondo. Yung utang ng Pilipinas. Iniwan ng Pilipinas na may trillions na utang.
hindi maliliwanag yung alin yung natapos sa mga infrastructure progress niya. Oh, 'di ba? Yung kanyang China relations, inallowed ng ipina-allowed niya na yung China i-occupy ang West Philippine Sea para bang unconditional yung binigay niyang parang conditional yung pakikipag-usap niya kay Xi Jinping. Kaya lang, nauto siya ni Xi Jinping, hindi na umalis doon. Oh, basta pa ano pa corruption. Isa-isahin natin 'yan, corruption, 'di ba? Marami siyang pinoprotektahan ng mga aliado niya, yung involved sa Parmali at yung madami pang skandal 'yan, 'di ba? Ano din siya, meron siyang double standards, 'di ba? Napakahilig magsinungaling. Oh, sinasabi niya siya daw ay anti-elite, yung mga ABS-CBN, pinasaraduhan niya, yung mga malalaking oligarchs na pamilya, tinitira niya. Bakit may protektado siyang cronies. Oh, yung oligarch, si Dennis Uy. Oh, malapit sa kanya yan. Nag-benefits yan ng malaking deals sa government. Oh, 'di ba? Sasabihin niya, papatayin niya yung mga corrupt na officials. Ay, hindi naman yan nangyari. Oh, yung mga people niya ang pinoprotektahan niya. Oh, nag-promise din siya na bababa siya kapag nag-failed. Hindi naman nangyari yun. So, do sa mga ginawa niyang kasinungalingan na yon, ang ipinalit niya para syempre mga tao hindi na magreklamo, di yung propaganda tactics niya. 'Di ba? Na nag-use siya ng mga sari-saring brutal na mga pananalita, mga threats para i-silence yung critics niya. Oh, ini-encourage niya na yung blind loyalty. Makinig kayo diyan sa fake news, sa mga social media trolls. So, kaya napakadami niyang trolls eh. Oh, yung mga nagrereklamo sa akin dito sa channel, marami din diyan trolls. Oh, basta niya, dinistract niya yung bayan sa pagkukunwari na siya ay strongman. Yung mga rhetoric niya na yun yung nagdi-deliver daw ng progress pero hindi totoo yun. Yung rhetoric niya na para bagang lagi niyang nakaakibat doon, alam mo yun, umuunlad ang Pilipinas, gano'n, maganda naman ang ekonomiya, hindi, totoo yun. Pinakamaganda nga yung gawin natin dyan talaga na wag na tayong mauto dyan, gumising na kayo sa katotohanan. Duterte is not a simple man. Diba? Hindi siya yung man of the people. Hindi siya, man of the masses. Hindi siya yun. He is a master manipulator. Diba? He uses his Tagalog struggles, yung pagsasalita ng Tagalog, na para mag-appear, para lumabas na siya ay genuine, diba? Walang kasinungalingan, walang corruption na nangyari, walang nangyaring mga manipulasyon, mga pagkakamali niya. Yan ang mga dapat na inaaral natin, di ba? Kailangan kumalas na tayo dito sa ilusyon na to. Di ba? Yung yung leader na yan, disastrous leadership ang binigay niyan. Disastrous, talagang tayo nasira ang Pilipinas. Wala yang abilidad na kundi manloko lang ng tao at tumakas sa kanyang mga pagkakamali. Yan ang kanyang psychological manipulation. Strategic din yan eh. Alam niya yon na parang pag nagsasalita siya ng ganyan, na bakwit, hirap siya managalog. Kasunod niyan yung mga peer tactics, misinformation. Ganyan niya ginagamit. Kumbaga parang relatable yung persona niya na siya ay down to earth, authentic siya. Diba? So, inaano ngayon ng tao, nagkakamali ngayon yung tao na parang siya ay talagang, di ba, matapat, matatag, di ba, nagsasabi ng totoo, di ba?
kung ano-ano pang mga pagyayabang niya. In honesty po, walang namang na-produce yan si Duterte na maganda. Wala. 'Di ba? Hindi talaga totoo yan. Oh. Hindi dahil na siya ay nagsasalita nga ng alam mo, nag-struggle siya sa Tagalog. Yun nga, tinithink kasi natin na simple man siya, na galing sa puso. Political act lang yan. Hindi yan totoo. Ano yan, maraming parang hindi, hindi, ay, mahirap ipaliwanag pero talagang yan ay hindi siya totoo diyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi siya one of us. Hindi yan kagaya natin na talagang simpleng tao lang. Kasi ano siya wealthy political family din sa Davao. Hindi siya simpleng tao. Lagi niyang pinagyayabang may Chinese ancestry siya. Meron siyang yung father niya governor o yung asawa niya bilyonarya. Hindi totoo 'yun. Parang pine-present niya ang sarili niya as outsider. Nilalabanan niya yung mga elites at yung mga alam mo 'yun, mga oligarchs, hindi totoo 'yun. Kaya yung pagsasabi niya na pinilalabanan niya ang korupsyon ay nakapalibot sa kanya ang mga korap na tao, 'di ba? Paano ba sasabihin natin na siya ay korap? Na nilalabanan daw niya yung korap. Kung tutusin, ayaw niya ng Imperial Manila. Pero gusto niyang magkaroon ng Imperial Davao. Pagka sinabi mong Imperial, mga mga elite ang nadyan. Mga oligarchs din. Yan yung kasi sa kanya, talagang paraan niya para maka-attract ng voters. Yung strongman illusion. Tayo kasi mga Pilipino, parang tayo parang mahal natin yung leader na parang nag-a-acting na matigas, 'di ba? Kasi yung justice natin dito mabagal, yung government is mahina. So si Duterte parang siya yung nag-a-act o nagpa-promise ng mga lunas, ng mga fixes diyan sa mga problemang 'yan, 'di ba? Pagpatay ng maraming kriminal. Hindi yan ganyan. Hindi ganyan ang pagtingin dapat na akalain natin na matatanggal yung frustration natin dahil namamatay ang mga kriminal. Hindi lahat ng kriminal kumbaga parang masama. Marami diyan kailangang magpagamot ng anak kaya nakasama doon sa ganun. Nakapagdroga kasi may gusto siyang takasan sa isip niya. 'Di ba? Kaya yung Tatay Digong effect, wala yan. Hindi yan totoo. Maraming harsh na pangyayari. Yung pagtawag natin ng Tatay Digong effect na yan, kalokohan yan. Kumbaga, putulin na ninyo yung emotional connection nyo dyan. Kasi emotion lang ang gumagana sa inyo . Yan yung mistakes nyo. Di ba? Parang yung mga DDS, parang ganito yan parang isang bata na pinagtatanggol yung tatay niya. Tatay Digong effect. Diba? Kaya no matter how many lies, failures, and abuses he commits, his supporters remain blindly loyal. Kasi nga merong effect sa kanila, yung pananalita, diba? Yung mga strongman na effect, yung mga kanyang mga rhetoric, mga sinasabi, hindi totoo yan, diba? Yung mga dapat ikaso sa kanya, ano ang ginagamit niyang paraan doon? Nagsasabi siya ng pananakot, makapangyarihan siya. Ginagamit niya yung sistema. Diba? He normalize impunity. Yung immune ka sa kung anong kaso. Kaya nga sila mura ng mura. Ang pagpatay ay okay lang. Kasi siya impunity. Yan yung kanyang legacy. Magmura ka na ng magmura, walang idedemanda. Diba?
marami siyang na-threatened na drug addicts, mayors, o kikil pa rin yung mga senators na tatakbo. Wala nang ano, walang nangyayari. Oh, walang mangyayari sa atin diyan kapag ganyan na presidente natin. Dami niyang sinasabing mga outrageous na statements. Oh, 'di ba? Kaya yung mga extreme threats niya, it will make harder for people to distinguish between jokes and real crimes. Joke siya ng joke. 'Di ba? Biro siya ng biro. Ano na bang totoo? Biro o real crime? Hindi na malaman. Kung krimen pa ba yan o ano na, biro pa rin ba? Oh, wag tayong masanay diyan. Wag tayong masanay sa ganyan na yung parang magbibiro siya ng gano'n na alam mong medyo mayroong criminality yung binitawan niya salita. Etetik natin as jokes. Oh, yung huli napapatay yung mga senators ni BBM, ititreat pa ba natin yun? Tayo ba mahihirapan pang magsabi kung yan ay tama o mali? Abay, mali yun. Mali yun. Oh. Kaya sa ngayon, iniisip niya siguro na yung Supreme Court na mga justices nasa side niya. Yung Congress pinipilit niya magkaroon ng sabotage o sinasabotage niya para mawala yung supermajority. Tinatawag niya ang pulis, tinatawag niya ang militar para sumunod sa kanya, bulag-bulagan sa kanya. Ganyan ang ginagawa ng taong yan. Peer tactics. At totoo naman yun ay sabihin natin na gumagana talaga yun, na effective talaga yun. Kaya lang, yun nga, nanalo yung paraan niya sa pamamagitan nga ng pananakot. Hindi na yung totoong sentimiento. Diba? Kaya wag tayong maniniwala sa mga disinformation at propaganda niyang taong yan. Lahat na ng taong involved dyan, massive online propaganda ang ginagawa niyan. Sayang, hindi ko na ipakita yung ilang video na dinownload ko na talaga namang napakadaming trolls. Napakadami. Na wala nang tigil araw-araw. Madaming pera talagang kumikilos dyan sa mga yan. Siguro merong trolls na sweldo, mga 15,000 naman. Pag medyo sikat-sikat ka na, mataas ka na, mga 25 plus. Yung social media troll armies niya talagang bahayan sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Bahayan yung mga trolls, napakadami. Napakadami. Ano yan? Ang ginagawa, ano bang purpose niyan? Di ba? They spread fake news. Mga ina-attack yung mga critics. Napakadami. Dyan, yung huling video ko, napakadami. Nagre-reklamo. Nagre-reklamo mga trolls. Actually, siguro naman, hindi naman pagreklamo yun sa kanila. Alam ko namang alam nilang problema. Kaya lang, nagtatrabaho nga sila kay Digong kasi. Alam ko nagtatrabaho kayo kay Digong eh. Yung iba naman dyan, genuine talaga. Genuine talaga na, alam mo yun, hanggang doon lang yun naabot ng kanyang pag-iisip. Kung hanggang doon lang yung naabot niyang kanyang kakayahan na maunawaan si Digong. Hindi na siya makaalis doon. Hindi na siya maka-level up kung tama pa ba ang pangunawa ko kay Digong. Diba kaya ang unang-una kasi talagang ginagawa dyan ni Digong dinidistract niya yung masa. Ginugulo niya muna, 'di ba? Sari-saring news, sari-saring mga misinformation, disinformation, mga destabilization sa balita. So ganyan, pero yung mga allies niya protektado niya 'yan, 'di ba? Ang gusto lang niyang ma-focus, ang gusto lang niyang ang masa ay ma-focus ang isip dun sa word na drug addict. Ganyan kasi talaga kapag gumagawa ka ng mga PR, alam mo yung campaign.
Meron kang isang keyword na laging papanatilihin mo na presyon sa isip ng mga tao. Di ba? Ano yan? Paraan niya ng mga Nazi nung una, ni na Joseph Goebbels. Di ba? Na i-maintain mo ng i-maintain yan. At tatanggapin niya ng tao. Whether educated, mahirap, o mayaman, tatanggapin niya. Yan yung mga paraan ng mga masterminds kung paano mag-manipulate, 'di ba? Yung mga corruption, paano babaligtarin. Kaya yung pinakamagandang final message yan sa atin, magising na tayo. Duterte is not a simple, honest, and brave leader. People think he is. 'Di ba? He fooled us, 'di ba? Niloko nila tayo, 'di ba? Niloko tayo ni Duterte. Anong paraan niya? Yung paggamit ng mga salita, 'di ba? Minamanipulate niya ang emotions, 'di ba? Ginamit niya yung pananakot para mag-stay in power. So, ganyan. Ganyan yung pag ikaw ay nag-level up na kay Duterte, makikita mo na yan. 'Di ba? Hindi naman tayo na-hypnotize niyan eh. Na-condition lang tayo na maniwala doon sa kasinungalingan. Iba kasi yung na-hypnotize eh. Ang nahi-hypnotize kasi, ikaw ay nagsasalita kung ano yung sinasabi nung nag-hypnotize sa'yo. Pero pag ikaw ay na-condition naman sa kasinungalingan, dala-dala mo lang yung paniniwalang yun. Diba? Nag-argumento ka ng sarili mo na may sarili kang opinion. Pero kay Duterte, hindi tayo na-hypnotize niyan. Na-condition. Kaya, wag na tayong maniwala diyan sa Tatay Digong effect na yan. Wag na tayong maniwala diyan. Kasi unang-una, yung pinagyayabang niya na mataas daw ang bigas ni PBBM, sa totoo lang po, na meron din naman nangyari sa kanya na yung GDP niya, yung GDP natin nung time niya, bumagsak din. Diba? From yung kanyang yata parang 8, yun yung unang progress natin, di ba? Yung percent natin parang 8.8, tapos biglang bumagsak yan ng 7. Kaya hindi talaga, wag niya sasabihin na siya ay napakagaling. Hindi totoo yun. Eto, tingnan mo, Real Duterte legacy, agri-crisis belies admin claims on econ success. Hindi naman talaga totoo na meron siyang na-contribute. Madaming tamo babasa tayo ng mga balita. Tingnan natin tong report na to. Hindi talaga totoo na siya nagkaroon ng magandang ekonomiya ng panahon niya. Maraming mismanagements na nagawa sa rice industry. Nag-decline ng agricultural sector natin noon. Maraming yung agricultural development natin hindi niya nasuportahan. Diba? Yung mga farmers, yung mga pangako niya na magpo-provide ng sufficient support sa mga small farmers, hindi nangyari yun. Yung kahirapan, hindi niya nalulasan. Yung pagkawala ng trabaho sa rural areas, hindi nangyari yun. Kasi nga, mismanagement din yung nangyari sa kanya. Nag-appoint din siya ng mga incompetent officials. Hindi talaga sabihin natin na magaling yan si Digong. Huwag tayong magpapauto dyan. Itong balita, tinan mo, Duterte, failing on both health and economy. Ano yan? 2020. Ano pa itong isang ito?
Kaya kung resibo din lang, si Duterte ang may malaking problema diyan kasi yung food self-sufficiency natin noon, nag-ano tayo, nag-rely tayo sa importation. Hindi na hindi rin nagkaroon ng tulong sa domestic rice production. Puro tayo import. Wala yan. Kung sa Shopee nga nakakabili na ng ng import tayong bigas galing China, di lalo tayong kawawa. Kawawa ang mga rice producers natin dito. Kaya malabo na yan si Digong nakapag-produce ng maganda. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Pero meron naman din na siya may mga successes din. Meron din siyang konting mga tagumpay. Kung babasahin niyo yung news na yan, wait lang, naglo-load lang. Kung babasahin niyo yung news na yan, di makikita natin. Yung iba kasing news matagal ng balita kasi. Kaya medyo matagal mag-load. Ito pa, tinan mo ano ba tong sa business world? Palitan natin yan. Matagal mag-load kasi napakatagal na niya yan Yan The economic mistakes of the Duterte administration. Diba? Kaya hindi tayo dapat maniwala dyan na yan ay napakagaling na presidente. Ito pa, resibuhan natin yan. Sino ba to? Si Joel Salceda. Wait lang So mga kababayan, sana po tayo ay magising na dyan. Sinasabi niya na may mataas na bigas ngayon. Kung tutuusin lang nga po tinitingnan ko yung presyohan ng bigas nung time niya, 45 pesos. Kay BBM ngayon, 49 o 50. So 5 piso yung itinaas. So ano yung sinasabi niya na napakamahal ng presyo 5 piso lang yung itinaas. Diba? Totoo naman yun kasi nagkakaroon ng inflation talagang taon-taon nataas. Saka ito pa yung aking napapansin na obserbasyon dyan mataas talaga ang bilihin ngayon. Hindi dahil pinapabayaan ng gobyerno. Ang nakikita ko po dyan, ako ilang buwan na nag-oobserba kasi, yung presyo naman ng diesel, 4 na buwan na nasa 52, 53. Pero bakit napakamahal ng isda? Ba't napakamahal ng gulay? Dumaan naman tayo doon sa panahon na maulan. Wala namang problema sa gulay, sa tubig. Bakit mahal ang gulay? Ang gasolina nga, hindi nagbabago. 2 piso lang itinaas sa loob ng 4 na buwan o 3 buwan. Pero bakit napakamahal ng gulay? Ang napapansin ko po kasi dyan, yung mga nagbebenta na, sobra namang inaabuso nila yung presyo. Talagang pandaraya na sa presyo ang ginagawa nila. So hindi na po gawa ng gobyerno yon. Kahit pa sabihin mong ng suggested price ang gobyerno, ito talagang mga nagtitinda na to at yung mga nagdadala sa kanila, sila yung nagtataas ng presyo. Saka patuloy pa rin po yung ibang hoarders Diba? Yung mga kartel ng bigas na alam niyo yun, sila yung nagpapataas ng presyo. Mahirap pulihin yan kasi alam mo yun, napakatindi ng connection yan na daming taguan ng mga yan. Mahirap pulihin. Diba? Kaya ito pong nangyayari sa atin ngayon, pinipilit, nakikita ko talaga, pinipilit naman ng gobyerno na yan ay malunasan. Ang problema nga lang talaga, maraming pa rin talagang nandaraya at mga tusong businessman. Marami pa rin talaga. Hindi na hindi na kahit pa kung ano-anong loong ilagay mo diyan Talagang maraming matigas na makapal na muka na mga mga businessman. Hindi na hindi na sila tinatablan ng takot din 'Di ba? Pero napakamahal ng gulay, napakamahal ng isda. Pero hindi naman nagbabago ang presyo ng diesel.
O pati kangkong napakataas. Ano bang fertilizer ang ginagamit diyan? Kaya ano, yung pag-a-address natin ng mga problema ng bansa dapat tinetik natin niya sa isang ano, objective na pagtingin, 'di ba? Kung si Duterte man bine-blame niya si Marcos, actually na-extend yung problema kay Marcos, 'di ba? Yung mga problema niya napapunta kay Marcos ngayon. Yung rice production dapat noon, kung talagang ginandahan niyang management, hindi masyadong mahal ngayon. Hindi masyadong mahal eh. Kaya lang ang nangyayari, ipinapasa niya yung problema ngayon, ginagamit niya na mahalang kilo ng bigas, di ba? Wala nga siyang tinulong sa rice farmers noon. Pwede naman siya magkaroon ng intervention sa pulisiya para ma-stabilize yung presyo ng bigas pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa yan. Bine-blame nga niya yung shifting kay Marcos. Di ba? Lagi niyang dinidiktahan yung tao na si Marcos ang may gawa niyan. Di ba? Para maka-avoid sa responsibility. Yung systematic problem na ginawa niya ng administration niya noon, kay Marcos ngayon na-inherit. Kaya yung mga challenges ng agriculture, yung mga yung mga ibang mga presyo ng bilihin, nag-worsen. Kay Marcos ngayon ang patak. Oh, wala nga siyang naproduce na pera o parang sobrang pera o yung mas surplus pang pera. Wala siya naibigay. Oh, ginamit yung pera kung saang mga project na hindi mo maintindihan, mga Chinese businessman na dito sa Pilipinas, doon niya binigay yung mga projects. Oh. Marami siyang mismanagement sa bigas. Yung NFA, nineglect niya. Oh, tapos ngayon, rereklamo siya sa mataas ang bigas. Ayun lang po mga kaibigan. Sana po ay nakatulong sa atin itong konting pag-opinion natin. At sa mga DDS supporters po, kayo po ay medyo, alam nyo yun, umiba na po ng landas. Nakikita na po natin kung sino ang totoong maglilingkod sa bayan. Hindi po yung mga senator niya. Okay? Hindi mga senador ni BBM. Walang gagawin yan, mga yan doon. Diba? Walang gagawin yan. Itong si Marcoleta, ibibigay lang niya ang West Philippine Sea sa China. Kasi hindi siya naniniwala na may West Philippine Sea, na yung dagat do sa tipping point ng Palawan ay hindi pala sea yun. Wala yun, hindi pala umiiral yung West Philippine Sea. Imagine mo, tas tatakbo yung senator na yan na ganyan ang paniniwala. Paano yung mga mangingisda doon? Kaya kayo mga taga-Palawan, kung sino man ang aabot ng ating video na to, huwag kayong boboto dyan kay Marcoleta. Huwag kayong boboto dyan kay Marcoleta. Oh, malaking kabubuhan na bumoto dyan. Oh, kay Sik Rodriguez, huwag din kayong boboto dyan. Against yan na pumunta dito ang mga American forces. Oh, kung may gera halimbawa, talagang nagkaroon ng sabihin natin na actual na batas na wag nang pumasok dito ang mga American forces, di sasamantalahin niya ng China. Hindi lang basta malalaking barko ang dadalhin dun sa West Philippine Sea, kundi talagang militarized zone na yon. Ewan ko, hindi ko malaman kung ano ang nasa pag-uutak ng mga sinasabing lawyers na to. Bugok. Napakabugok. Pambihira. Binebenta ang Pilipinas eh. Pero kay Sik Rodriguez, hindi pwedeng pumasok ang mga US forces dito. Kay Marcoleta, binebenta ang West Philippine Sea. Ano pa? Ha? Ano pa ang gusto nilang gawin dito? Na magkaroon na lang ng pre-entry ang mga Chinese business? Na magkaroon na lang ng pre-entry dito mga Chinese spy? Kaya si Sara Duterte tinanggalan ng ng power sa intelligence. Kasi nga ibinibigay nila yung info sa China. Siguro nasip-sip. Nagpapalakas kay Xi Jinping.
Ano lang yan, manipulation lang ang ginagawa ng mga yan. Kaya huwag kayong maniniwala. Huwag kayong maniniwala. Si BBM lang ang nagpoprotekta sa atin, sa bansa natin, sa soberanya ng bansa natin. Diba? Yung information, yung mga intelligence, pinoprotektahan ni BBM yan. Pero pagdating kay Digong at kay Duterte, yang kay Sara, yang kay Sik Rodriguez at kay Marcoleta, expose yan sa China. Oh. Japan nga imagine mo, kadali namang makipag-friendly sa China, pero ba't hindi ginagawa ng Japan? Kasi nga, in short talk, bad character kasi ang China, 'di ba? Ano siya, enemy talaga siya. Meron siyang intention talaga na mag-expand at gawing submissive yung mga bansa na naiimpluwensyahan niya. 'Di ba? Kita nyo nga doon sa Panama Canal, anong ginawa ni Donald Trump? Tinanggal na niya influence ng Chinese doon. Oh. Kasi nga nag-e-expand sila na yung pag-expand ay nagbe-benefits lang ang China. 'Di ba? Nananalo ang China, hindi na ngayon maganda yung deal. Hindi na ngayon parang equal yung kanilang trade. Oh, ganyan ang ginagawa niyan. Kaya dito sa atin, yung mga Shopee, Lazada na yan, ang dami nating ino-order dyan. At kung yung mga business pa natin dito na local na import ng import dyan, tayo nag-e-export sa kanila, mahina ang export natin. Oh. Ano pa bang kailangan nila? Marami sa kanilang saging, marami sa kanilang mga mangga, prutas. Oh, wala naman sa atin dito mansanas. Tayo pa nga nag-import ng marami pero hindi sila nakakuha sa atin. 'Di ba? Trade imbalance. Hindi balance yung trade natin. 'Di ba? Kaya yan yung daya na ginagawa ng China. Si Trump ka, 'di ba? Ang laki ng tariff na inilagay sa China. Oh, kasi tinanggal yan ni Biden eh. Oh, ay lugi-lugi ang US. Kasi sila nabili ng mahal sa China. Pag naman ang Chinese, kaunti ang binibili sa kanila. Oh, trade imbalance. Ang laki ng binibili ng US, ang liit ng binibili ng China sa kanila. Oh, ganyan 'yun sa Canada, ganun din. 'Di ba? Export lang ng export ang Canada sa US, pero ang Canada wala naman halos ibinibigay walang binibili sa US. O sige, dalhin niyo yung produkto niyo dito, ay tataasan ko ang tariff diyan. O sa atin sa Pilipinas, walang ganyan. 'Di ba? Kaya may trade imbalance tayo sa China. Oh. Kaya kung magiging pro-China tayo, gagawin pa rin ng China yan. Yung benepisyo ng trade sa kanila pa rin. So hanggang dito lang po mga kaibigan, at sa mga DDS supporters po, kayo po ay magbago na. Wala na po tayong mapapala dyan sa presidente na puro patayan ng alam. Diba? Si Xi Jinping hindi naman nagsalita ng papatayin ko kayo. Si Vladimir Putin, yung mga yan, hindi naman nagsasalita yan ng ganyan. Itong mag-ama, puro pagpatay ang intention. So hanggang dito lang po, at sana po ay ang ating pag-iingay ay marinig ng ibang tao at makalandas sa tamang daan. At yung mga taksil at mapanupil ay wag na po nating suportahan yan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay tayo ay magkaroon ng tamang unawa